papuri. Kaya nagpapasalamat tayo sa ating Panginoon kasi nakakadalo pa rin tayo sa simbahan. At alam natin, mga kapatid, na isa sa atin dito na nagkakaroon muna ng battle before tayo nakakapunta sa simbahan. Amen? Pagising, sa kalsada, minsan nagkakaroon pa tayo ng problema sa kapitbahay. Amen? Na-overcome natin yung mga kapatid. Ibig sabihin mga kapatid, na-overcome natin yung sarili natin na makapunta dito sa simbahan. Amen? Lahat ba ay masaya mga kapatid? Amen? At palapakan nating Panginoon. Amen? At muli mga kapatid, ako nagpapasalamat sa ating Panginoon na muli ako yung makakapagsalita, makapag-share sa inyo sa oras na ito mga kapatid sa ating Sunday School. So, siguro simulan na natin para makasave tayo ng time. Amen. Siguro, pinamagatan ko to ang aking preaching or aking Sunday School. Tree is known by its fruit. Amen. So, sa title pa lang mga kapatid, doon natin malalaman kung ano ang bunga, kung ano yung bunga ng isang puno. Amen. So, kung ano yung puno, ganun din yung bunga. Amen. So, ibig sabihin mga kapatid, sa buhay natin, kung ano yung nandyan sa buhay natin o sino yung nandyan sa loob natin, ganun din yun ang ibubunga niya. Amen. So, simulan ko to sa 2 Timothy, amen, 3:16. So, sabi dito, all scripture is given by inspiration of God. Amen. Lahat ng scripture ay inspiration of God. Amen. Lahat ng book sa Bible ay magkaiba-ibang panahon, sinulat. Pero nagkakaroon ng connection. Amen. So, is profitable for doctrine, for reproof, for correction, amen, for instruction in righteousness. So, ibig sabihin mga kapatid, ang salita ng Diyos ay hindi lang siya for comfort, but also for correction. So, ang simbahan natin mga kapatid ay hindi lang siya house of worship, but also a house of correction. Ibig sabihin mga kapatid, meron talagang mali or meron talagang i-correct sa ating buhay. Kapag nakikinig tayo sa preaching ni pastor, hindi alam ni pastor yung pinagdaanan mo, hindi alam ni pastor yung ginawa mo, pero minsan naisip natin, parang yung preaching ni pastor ay para sa atin. Naisip niyo ba yung mga kapatid? Ibig sabihin mga kapatid, ang salita ng Diyos ay isa ding correction. Iko-correct ka mga kapatid. So, hindi natin masisi if in case na si pastor ay nagsasalita na minsan masakit, amen, kasi correct tayo at dinadala tayo sa buhay. So, yun mga kapatid. So, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Dapat ay maging matuwid tayo. So magbabasa tayo ng isa pang Bible verse. Siguro sa Romans 8:1-11. Sabi dito mga kapatid, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus. Amen. Wala nang condemnation kapag nandun ka kay Kristo. Who walk not after the flesh, but after the Spirit. That's why we always, amen, i-differentiate natin ang salita ng Panginoon, spiritual things to spiritual. Okay? So, for the law of the Spirit of life in Christ Jesus hath made me free from the law. Amen. Of sin and death. For what the law could not do, in that it was weak through the flesh, God sending His own Son in the likeness of sinful flesh, and for sin, condemn sin in the flesh. Kapag nasa flesh ka mga kapatid, of course, makakondemn ka. Amen. Ang law kasi mga kapatid, ginawa ang law because there is a sin. Merong kasalanan. That's why nakapag sinabi natin nakakasala tayo kasi merong law. Amen. Pero magkaiba, sabi ko na last time na sa aking pagtuturo mga kapatid, magkaiba ang pagsunod ng salita at pag-fulfill ng salita. Amen. So ito let us continue.
that the righteousness of the law might be fulfilled in us. Kailangan ay ma-fulfilled sa atin. So, who walk not after the flesh, but after the Spirit. So, for they that are after the flesh, do mind the things of the flesh. Kapag ikaw ay naglalakad sa katawan or laging flesh or natural, kasi sa madaling salita mga kapatid, ang pinopoint dito is you are carnally minded. Ibig sabihin ng carnally minded, you are tawag nito pertaining those natural things na makikita at mahawakan. Amen. So, for to be carnally minded is death. So, ganun talaga. That's why na di natin maintindihan mga kapatid na maraming mga tao na gusto makita si Jesus na mismong katawan niya. Yung makikita nga darating na doon sa lapaap, mismong katawan niya. That is unnatural. Makikita mo physically. So sabi, napaka-klaro dito mga kapatid, we always, amen, comparing spiritual things to spiritual. So, but to be spiritual-minded is life and peace. So mga bagay na hindi makikita, doon tayo mga kapatid. Amen. So, continue. Because the carnal mind is enmity against God. Amen. So, against talaga kapag ikaw ay natural, palaging natural ang lagi mong inaasahan. Amen. For it is not subject to the law of God, neither indeed can be. So then, they that are in the flesh cannot please God. Hindi mo talaga naglalakad sa flesh. Amen. So, palagi kang nandun sa natural. But ye are not in the flesh, but in the Spirit. Doon tayo sa Espiritu. So, if so be that the Spirit of God dwell in you. So, Spirit ng Panginoon ay dwell sa atin. Now, if any man have not the Spirit of Christ, he is none of his. O, napakaklaro mga kapatid, kapag ang Espiritu ng Diyos ay wala sa atin, hindi ka sa Kanya. Amen. So, kapag nandyan si Kristo sa atin, amen, napaka-imposible mga kapatid na hindi natin maintindihan ang salita ng Panginoon. Amen. So, ganun yung mga kapatid. And if Christ be in you, the body is dead because of sin. But, amen, hallelujah, the Spirit is life because of righteousness. Sa mata ng Panginoon mga kapatid, amen, hallelujah, kapag hindi tayo na born again mga kapatid, sa mata ng Panginoon, ikaw talaga ay makasalanan. Amen. Kapag ikaw ay makasalanan, dead ka sa paningin ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. So, kailangan ay nandyan si Kristo sa iyo. Amen. And if Christ be in you, amen. Sa 11, but if the Spirit of Him that raised up Jesus from the dead, amen. The grace, Jesus from the dead, amen, hallelujah, dwell in you, nagdwell sa ating mga kapatid, He that raised up Christ from the dead shall also. Amen. Kapag nabuhay si Kristo, kasama din tayo nabuhay. That's why na sinasabi natin palagi na, amen, hallelujah, pinako si Kristo, sabi ni Paul, pinako si Kristo, kasama tayo doon. Namatay si Kristo, kasama tayo doon. Nabuhay si Kristo, kasama din tayo doon. Ibig sabihin mga kapatid, hindi tayo hiwalay kay Kristo. Amen. Hallelujah. Nagkaroon lang ito ng separation mga kapatid, yung tinusok yung gilid niya. Doon lumabas yung bride. Amen. So, kailangan magkaroon ng redemption plan. Yung kailangan ay mananahan siya ulit sa kanyang believer. Amen. So, kasama tayo palagi si Kristo, hindi tayo hiwalay. By His Spirit that dwelleth in you. Amen. So, ayun mga kapatid. So, next slide. So, tayo makasalanan mga kapatid. So, kailangan tayo ay ma-born again. Bakit kailangan ma-born again? Tayo ay una ay ginawa sa lineage ni Adam. So, sa Adam mga kapatid ay nagkasala. Kasama tayo doon mga kapatid. So, tayo pinanganak by sexual act, mga kapatid, amen, hallelujah, na makasalanan niya. Kailangan tayo ay ma-born again.
So, amen. Hallelujah. So, meron talagang mali sa ating pagkapanganak. So, kailangan natin mapanganak ulit. Amen. So, ito yung mga hindi na maintindihan sa panahon ni Jesus Christ. Amen. Sinabi ito ni Jesus Christ, ye must be born again. That is first preaching sa Bible. So, hindi siya naintindihan ng mga tao. Amen. Sabi pa nila, kailangan ba naming bumalik sa pupunan ng aming nanay para ma-born again? So, ibig sabihin na hindi nila naintindihan. Kapag magsasalita si Kristo sa panahon niya, amen, He is pertaining spiritual things. Amen. Hallelujah. So, kailangan natin ma-born again. Kasi may mali talaga sa ating pagkatao. Amen. So, sabi dito sa Matthew 7:18 to 19, amen. Hallelujah. A good tree cannot bring forth evil fruit. Amen. Neither can corrupt tree bring forth good fruit. Kapag, ito yung sinabi ko kanina mga kapatid, hindi talaga magkakaroon ng bunga ang makasalanang puno, magkakaroon ng bunga ng makasalanang puno makapagbunga ng mabuting puno. Hindi yun pwede mga kapatid. Amen. Tulad nitong ipapakita ko sa inyo mamaya, every tree that bringeth not fruit, good fruit is hewed down and cast into the fire. Ito yung sinabi ko din sa ating amen, Bible study natin mga kapatid, na hindi talaga, amen, kapag hindi ka magbunga, talagang puputulin ka ni Kristo. Amen. At gawing panggatong. Ganun lang kadali mga kapatid. Amen. Puputulin ka kasi hindi ka nagbubunga. So, ipapakita ko yung picture mas lalong maintindihan natin. Next slide. So, kapag ang puno ay orange, of course, magbubunga ng orange. Amen. Next slide. Kapag ang puno ay papaya, dapat ay bugbubungan din ng papaya. O, napaka-basic, di ba? So, ganun ang sinabi ng ating ni Kristo. Amen. Hallelujah. Kung ano yung nasa loob mo, ganun din yung ibubunga niya. Kapag ikay gumagawa ng salita, alam mo na kung sino yung nasa loob mo. Amen. So, hindi lang talaga pwede na kung makasalanan sa loob mo at gagawa ka ng kabutihan, hindi yun pwede. Amen. Dapat ay, hindi, minsan kasi, ang mundo, sinasabi nila palagi na gumagawa ng mali, amen, hallelujah, sinasabi nila, hindi talaga yung tunay ako. Ang tunay ako ng mabuti ay nasa loob. No. Kung ano yung nasa loob mo mga kapatid, amen, dapat ay makikita sa panglabas. Amen ba mga kapatid? Amen. So yun yung sinabi ng ating Panginoon. Kailangan ay makita kung ano yung nasa loob. Amen. Amen. Hallelujah. So next slide. So sabi dito mga kapatid, pero ang word ng God, for the word of God is quick and powerful. Napaka-powerful talaga ng salita ng ating Panginoon. And sharper than any two-edged sword. Ibig sabihin mga kapatid, kapag sword ay matalim talaga, meron din sa kabilaan. Piercing even the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is discerner of the thoughts and intents of the heart. Pupunta talaga sa buto ng, amen, hallelujah, sa buto, sa kasukasuan. Tinuro ko to sa inyo mga kapatid, na doon sa blood natin mga kapatid, meron talagang mali. Doon nakapasok si Satanas, doon sa blood natin. Amen, kasi pinanganak tayo. Amen, so yung blood natin ay makasalanan. So ang salita ng Panginoon, kailangan pupunta doon sa bone marrow. So in-explain ko to dati mga kapatid, kapag sinabing bone marrow, that is a producer or factory ng blood. Yun, doon talaga nagpo-produce ng blood. So kailangan si Kristo ay makapasok sa blood natin at i-change yung blood natin mga kapatid. At yung blood ni Kristo mga kapatid, hindi lang yung blood. Amen. But that is a life of Christ. Amen. So ibig sabihin mga kapatid, kailangan ay mapapalitan yung blood natin ni Kristo. I'm comparing spiritual things mga kapatid. Sana maintindihan nyo. So ayun mga kapatid. At ano yun mga kapatid? And discerner,
asunder of soul and spirit. Amen. Paghiwalay ng kaluluwa at espiritu. Amen. So, ang tunay na ikaw, mga kapatid, yung soul. Sinasabi to nating pastor, mga kapatid. Amen. So, kung ano yung soul natin, amen, hallelujah, kung masama man yan, talagang natural na lalabas, masama talaga. Amen. Pero yung soul natin, ang soul kasi galing talaga yan kung saan galing. Either kay Lord or either kay Satanas. Amen. Kasi sabi ng ating Panginoon, niredeem niya yung sa Kanya. Ibig sabihin ng mga kapatid, kapag niredeem yung sa Kanya, meron pa lang hindi sa Kanya. Amen. Walang sinabi si Lord na i-redeem ko lahat. Amen. Sinabi lang natin Panginoon na i-redeem lang yung sa Kanya. Ibig sabihin mga kapatid, meron talagang hindi sa Kanya. Amen. So, ayun mga kapatid. Next. Ayun mga kapatid. So, this is the three realms of man. Saan pupunta ang ating Panginoon? Sa soul at spirito. Amen. So, ang pagkabago, ayun mga kapatid, kung nakikita nyo, body, itong flesh natin mga kapatid, ito yung may contact sa mundo. Amen. So, body, see, hear, feel, smell, taste, at tinuro ko na rin ito mga kapatid, this is the gates of hell. Amen. Sino na bang nakakita ng gates of hell? Natural. Wala pa? Kung meron man sa ilalim ng bunong ito, sana naman nakita na kasi maraming naguhukay. Amen. So wala pang nakakita siguro ng gates of hell. So sinasabi ko sa inyo mga kapatid, ang gates of hell ay ito yun. Amen. See? Amen. Kapag hindi ka na born again, of course, kahit na nandyan si Kristo, we are subject pa rin. Amen. Kasi nandito pa rin tayo sa time. Amen. Nakakita pa rin tayo. Pero, depende yan sa'yo kung paano mo siya, amen, i-deal. Kasi may contact pa rin siya. Spirit, conscience, reasoning, imagination, amen, kung anong ma-imagine natin, doon pumapasok si Satanas. Amen. Doon ka pinaglalaruan. Minsan kapag anong nakikita mo, amen, kapag nakikita mo na inaabutan ka na ng alak, amen, uy, parang masarap pa. Uy bro, sige na, tikim. Oh, sa taste na yon. Amen. Minsan, doon nagsisimula sa patikim-tikim. O, may kanta yan. Nagsisimula sa patikim-tikim. Amen. Hallelujah. So, yun mga kapatid, doon tayo nadaya ni Satanas. Doon sa contact. Pero, ang walang contact dito ni Satanas ay itong faith. Hindi niya yan magagalaw. Because that is faith. Amen. The control tower, that is from God. Hindi yan magagalaw. Ang meron lang siya magagalaw is yung body at yung espiritu. Amen. So, doon pupunta si Kristo. Kapag meron ka talagang galing kay Kristo na seed, amen, nga merong ikikwiken talaga, amen, ito yung sinasabi natin, from inside out. Galing sa loob, amen, at mababago hanggang sa panglabas. Amen. Doon talaga siya galing. Hindi yun ito outside to inside. Inside talaga papuntang labas. So, mababago yung katawan mo. Amen. Kasi doon sa pinaka-control tower. So, ano yung kalaban ni faith? Nakikita natin, mga kapatid, tayo dito lahat ay merong seed. Why? Kasi na-attract tayo sa word. Nagkakaroon tayo ng parang gusto natin makinig. Ibig sabihin, tinatawag ka ng Panginoon. Amen. Ibig sabihin, merong makikwiken talaga. So, kailangan, na-born again ka. Amen. Hallelujah. Hindi yung binaptize ka, amen, na-born again ka. No. That is attribute lang, nagpapatunay na ikaw ay na-born again. Amen. Hindi yung parang wala kang naintindihan, hindi ka parang di mo naintindihan ng salita ng Panginoon, tapos nagpabaptize ka, pag ahon mo sa tubig, para ka lang basang kasalanan. Di mo naintindihan. Kailangan, ang born again talaga is the clear understanding of the word of Jesus Christ. Palakpakan natin Panginoon. That is a true
born again. Kasi sinabi ni Brother Branham, born again is a revelation. Nire-reveal ito ng ating Panginoon sa iyo, yung salita niya. That's why na-born again tayo. Kapag na-born again, nababago talaga yung katawan natin. Nabago yung taste. Amen? Yung tinitignan natin yung mga chicks-chicks. Amen? Nabago na siya. Amen? Hindi ka na tumitingin. Nature, disturbance of nature. Yung seventh seal, hindi natin makikita yan sa mundo. Amen? Ang mundo, natural talaga na ma-end talaga ang mundo. Pero ang seventh seal, nangyayari yan sa'yo. Naiwala ba kayo doon? Why? Kasi kapag na-quicken ka, amen, nagkaroon talaga na ng problema, nagkakaroon ng battle. Kasi naintindihan mo na mayroon palang mali sa akin na yung parang inaano ka ni Lord, amen, na hindi yan, wag mong gawin yan. Hindi yan konsensya, mga kapatid. That is Lord. That is a God. Nagkaroon talaga ng disturbance of nature kasi alam mo na meron talagang mali. Nagkakaproblema, hindi ka na makakatulog. Ito pala ako dati, di ka na nakakaano hanggat nababago ka na, mga kapatid. So, and what to do? What you have done and what you ought not have done. And what you should have done at what you will be. Quickening power of all these things. So, nalalaman mo na ang mali sa iyo. Kasi na-quicken na yun, mga kapatid. Amen. So, next slide. Sabi ito, mga kapatid, if ye then be risen with Christ, kapag tayo ay nabuhay na kay Kristo, anong gagawin natin? Seek those things which are above. Amen. Hindi yung things in the world. Walang sinabi yon. Kapag nabuhay ka na kay Kristo. Amen. Where Christ sitteth on the right of hand. Set your affection on things above, not on things on the earth. Hindi ko na kailangan iisa-isahin kung ano yung mga things on the earth and of above. Alam natin, ang things of above, fellowship, amen, living for others, amen, pinaglilingkuran yung mga pastor natin, pinaglilingkuran natin yung mga brethren natin. Amen. Hallelujah. So, yun ang tinitignan natin, yung mga things on above. Kung ano yung nasa langit. Amen. Yung mga bagay ng nasa langit. Yun ang tinitignan natin. So, meron akong ipapabasa sa inyo, mga kapatid. Sabay-sabay tayo. Amen. Next slide. Sabay-sabay natin sabihin ito, mga kapatid. Amen. Everybody, 1, 2, 3, go. You're blessed. Your love. Amen. Everyone. 1, 2, 3, go. Your Amen. Hindi ikaw ano, mga kapatid. Si Satanas lang nagsasabi sa iyo na you are not righteous. You are not blessed. You are not favored. Si Satanas lang nagsasabi nun. Alam nyo, mga kapatid, dapat ikaw to, mga kapatid. Amen. Hallelujah. So, palakpakan natin Panginoon. Next slide. Dapat lagi natin to sasabihin. Next slide, sabi ni Brother Branham, that's what makes a man new person. Dapat, yun ang laging sinasabi mo. Hindi yung, hindi ako perfect. No. Amen. God is perfect. If God is in us, ano mangyari sa atin? We should perfect. Amen. So si Satanas palagi na makakasala ka pa rin, hindi ka perfect. No. Dapat palagi mong sinasabi, hindi ka na makakasala. You are not worthy, sinasabi Satanas. Pero sinasabi dapat natin, we are worthy. Amen. Kasi naintindihan natin yung salita ng ating Panginoon. That's what makes a man new person. It's because he's born again. Pinanganak na tayo uli. Born, reborn. His first birth brings him a natural man on earth. Amen. We are, ang thinking natin palagi, mga natural. Amen. Yung mga bagay na nakikita, mga bagay na manahawakan, natural things. Amen. But his second birth
brings him a spiritual man of heaven. Palakpakan natin yung Panginoon. Next slide. So, hindi na tayo dead sa ating Panginoon, mata sa ating Panginoon. Alam niyo ba ang justification? Amen. Ang justification by faith, wala ka talagang ginawang kasalanan sa ating Panginoon. Kapag na-justify ka by faith, amen. Iba yung sinasabi ng barkada mo. Napatawad kita bro, pero hindi ko makalimutan ang ginawan mo. Hindi ganon. Sa mata ng Diyos, kapag ikaw na born again, na-justify ka, wala ka talagang ginawa. Erase ka talaga. Yung mga ginawa mo dati, hindi na yan. Walang naalala ang ating Panginoon. Next, there's justified. Sanctified. Pag sinabing sanctified by faith, ibubukod ka, amen, ilalayo ka talaga ng Panginoon sa mga barkada mo. At ikaw ay naglalakad na sa spiritual. Amen. Ikaw ay hindi ka masyadong nagagalit, hindi ka talagang nagagalit, ganon, kasi mabait ka na. Amen. Dapat ganon laging sinasabi natin. Amen. Hindi ka na parang tawag nito, gumagawa ng mga masama at yung mga tumitikim-tikim. Amen. Ikaw ay naglalakad na sa ating Panginoon. So, ayun mga kapatid. Next slide. So, sabi dito, it changes him, his soul. Nabago talaga mga kapatid. Not his outward. Ito yung sinasabi ko kanina. Amen. Hindi na bago yung outward. Amen. Yung mga taste. Hindi na bago yun galing sa labas. Nabago talaga. Amen. His outward being his senses, he still feel pa rin. And smell, taste, and hear. But his inward parts, amen, his desires, amen, motives him has been changed to God. Doon yun yung nabago yung sa loob. Amen. Kung kapag nabago yan mga kapatid, kung si Kristo na yan, amen, natural talaga, yung taste, yung hear, mababago talaga. That's why maraming nagsasabi testimony na nagbago yung dating masarap na alak, parang iba na amoy mo. Amen. Nakaamoy ka ng sigarilyo, iba yung amoy mo kasi nabago. Amen. Hallelujah. So yun mga kapatid. Next slide. So 2 Corinthians 4:10, sabi dito, always bearing about in the body to dying of the Lord Jesus, that the life also of Jesus might be made manifest in our life, our body. Amen. So yung life ni Jesus Christ, it should be manifest. Kung ano yung life ni Jesus Christ, dapat yun din ang ma-manifest sa ating body. For we which live are always delivered into death for Jesus' sake, that the life also of Jesus might be made manifest in our mortal body. Amen. Kapag sinabing manifest, mga kapatid, mismong life of Jesus Christ, amen, yung mismong God, mismo mga kapatid, amen, ay magmanifest at mananahan sa ating katawan. That's why sinabi ni Paul, this is no longer my life. This is the life of Jesus Christ. Amen. Palagi natin sinasabi na, ano bang ibig sabihin ng Christian? Sinasabi nila palagi na Christ-like. Amen. Hindi lang Christ-like mga kapatid, but life of Christ. That is a true Christian. Is a life of Christ. Amen. Hindi na ito yung parang yung dating ikaw, kundi naglalakad ka na, buhay na Kristo ang daladala mo. Amen. So yun yung sinasabi dito. Bakit ba nagmanifest? Ito yung sinabi dati mga kapatid. Meron lang akong konting history. Amen. Alam niyo yung first temple? Amen. Amen. So, again, next slide. Sige pa. So, first temple, alam natin first temple, that is kung saan nagnanahan yung Kristo. Diyan yung Ark of Covenant. Kapag Ark of Covenant, nandun yung presensya ni Kristo. Yung dati yan, 587 BC pa yan. Sinira yan mga kapatid ng Babylonia. Next slide. Pagsira nun mga kapatid, amen, nagpatayo sila ulit ng second temple. Ano yung second temple? Next. Amen. So, that is AD. After that, 70
Yung Roman. So, sinira ito ng Roman. Amen. Kasi, alam nyo ba yung temple, every year kasi, amen, nag-aalay sila para matakpan yung kasalanan ng buong syudad. Ganon yun. Kasi doon sa templo yun mga kapatid, nandun yung presensya or yung Ark of Covenant, nandun yung presensya ng ating Panginoon. Kapag yung priest mga kapatid, alam yung priest, papasok doon at ginagawa yung traditional, kakain yung tinapay, magsisindi ng kandila, pupunta doon sa pinaka Holy of Holies. Kapag abot sa Holy of Holies, doon siya maggano ng dugo. Kasi before yon magkakatay siya. Amen. At magganon sa dugo sa Holy of Holies, diyan sa temple. Amen. After na mga kapatid, yung priest na yon, meron yung mga nakasabit sa kanya. Yung mga parang pangpatunog-tunog sa priest. Amen. Kapag wala nang natutunog, ibig sabihin namatay yung priest. Kapag namatay yung priest, amen, ibig sabihin, hindi tinanggap yung alay. Amen. At merong nakatali yon sa priest dito. Hihilain na lang yon. Ganon yung ginagawa na annual, pero wala pa namang namatay. According sa Bible, wala pang namatay na priest. Yun ang ginagawa nila. Ginaganon yung para matabunan ng buong kasalanan ng buong syudad. So every year yon. Pero tayo mga kapatid, amen, that's why Jesus Christ, na pako si Kristo is siya ay talaga ang perfect, amen, hallelujah, na mawala ang buong kasalanan ng buong sanlibutan. Amen. So, yun, nasira yung second temple. Anong ginawa nila? Amen. Ano yung third temple ngayon? So sabi dito sa 1 Corinthians 6:19, what know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which ye have of God, and ye are not your own. Ibig sabihin mga kapatid, ang katawan pala natin ay templo ng Panginoon. Anong ginawa dati? Anong ginawa nila? After sinabi ni Kristo, it is finished. Yung kortina nahati. Amen. Yung sinabi ni Kristo, it is finished, nahati yung kortina. At na-reveal or na-expose yung Ark of Covenant. But ginawa nila, tinahi nila ulit yon. Amen. At nagpatuloy sila. Wala na ang Panginoon doon sa templo na yon. Amen. Ginawa nila, napatay sila ulit ng templo. Alam nyo ba, nagpatay sila ng templo ngayon? Ngayon mismo panahon natin. Amen. Pero hindi na si Kristo ang uupo doon. Antichrist na. Ano ba yung third temple ngayon ni Kristo? Is yung body natin. So tayo pala ang templo. So sabi pa dito, next slide, Acts 17:24, God that made the world and all things therein, saying that He is the Lord of heaven and earth, dwelleth not in the temples made with hands. Hindi na pala made with hands. Amen. So, next slide. Sabi ito di John 14:2, in my Father's house are many mansion. Ano yung Father's house? Many mansion. Tayo pala yun mga kapatid. If it were not so, I would have told you, I got to prepare the place for you. Ito yon. Ito yung problema ngayon. So marami nagsasabi na meron daw ni-prepare si Lord na place for us. Ano yung ibig sabihin nun? Merong nakalimutan si Lord? Amen? Tapos ni-prepare. Alam nyo ba, doon sa langit, it is eternal. Kapag sinabing eternal, walang simula. Ang pag-prepare ay merong simula. Hindi ito place like doon tayo manahan, hindi ito place. Alam nyo ba kung ano yung place na piniprepare niya? Habang siya ay naglalakad, dadada ang krus. Yun yung piniprepare niya habang hinahampas siya mga kapatid. Amen. Habang siya ay nahihirapan, piniprepare niya yung katawan. Hanggat napako sa krus. Yung sinabing it is finished, tapos na yung katawan na prepare na. Yan yung body na kailangan ay mananahan si Kristo. Palakpakan natin Panginoon. Amen. So, sabi dito, sa Luke 17:21, liwanag, neither shall they say, lo here, or lo there, for behold, the kingdom of God is within you. Nasa loob natin. Amen. So, kapag may kingdom, ay meron dapat na
king. Hindi yan matawag na kingdom kung walang king. Gusto ni Kristo, amen, hallelujah, na siya ang maghari sa inyo. Sabi ni Brother Branham, mga kapatid, ito ngayon. So now, the first throne what was in heaven. Judgment seat. Ito yung tinuro ko dati, na siya ay lumabas doon sa trono niya. At take his own throne. Ano yung trono niya? Ano yung second throne? Was in Christ. The third throne, ano yung third throne? Is in man. Palakpakan natin yung Panginoon. Amen. Ikaw pala yung trono ng ating Panginoon. Doon pala siya maghari sa buhay natin. Amen. Next slide. So God expressed in Jesus Christ, who was both Father, Son, and Holy Ghost, the fullness of the Godhead bodily. Pag sinabing Godhead bodily, fullness, amen, kung ano yung kapuspusan lahat ng kay Kristo, amen, now the complete fullness. Kapag sinabing complete, meron bang kulang? Kompleto. Amen. Kapag sinabing kompleto, lahat, millennium, lahat rapture, lahat ang meron ng Panginoon, amen. Ano yun mga kapatid? Fullness of God bodily dwells in His church. The premises all that God was, He poured in Christ, all Christ was poured into the church. Hindi itong church mismo, kundi church na ikaw. Amen. The believer. So, ang church is a believer, not denomination. Amen. Palakpakan ng ating Panginoon. So, next slide. So, you're living heaven on earth. Amen. Iba na ikaw, mga kapatid. So, basahin natin ulit. Amen. So, everybody, 1, 2, 3, go. Your love. Amen. So, next slide. So, question. Amen. So, sabi ito, how do I live heavenly life on earth? Paano ba tayo mamumuhay ng heavenly life on earth? Madali lang mga kapatid. Next slide. So, sabi dito, be cautious with the word that comes out of your mouth. Amen. Sabi din 1 Peter 3:10, for he that will love life and see good days, let him refrain his tongues from evil. Alam niyo bang salita natin? Powerful yan. Lalo na, amen, hallelujah, kung si Kristo ay nandyan sa iyo. Amen. Binigyan tayo ng authority ni Kristo kasi hindi na ito buhay natin. Kapag nagsasalita tayo, ibig sabihin, si Kristo yung nagsasalita. Amen. Merong power sa ating salita. Kaya that's why, because with the words that comes out of your mouth. Amen. Hindi yung parang salita ka nagmamarites ikaw. Amen. Tapos nagsisira ka ng tao. Amen. Nagsasabi ka ng, amen, madidisgrasya talaga. Talaga madidisgrasya because there is power in our mouth. That's why, be careful kung ano yung lumalabas sa ating bibig. Amen. So next slide. Malapit na magtapos mga kapatid. Words are hooks that are released by your mouth. Ano yung words natin? Is a hooks. Bakit hooks mga kapatid? Amen. Kasi, kung ano yung sinasalita mo, yan din ang makukuha mo. Di ba mga kapatid? Kung ano yung for example, ikaw ay, wala talaga akong pera. Wala ka talagang pera kasi yun ang sinasabi mo. Di ba? Magkakaroon talaga akong sakit. Talaga magkakaroon ka ng sakit kasi yun ang sinasabi mo. Dapat baguhin natin mga kapatid. Amen. Next slide. Malapit na mga kapatid. So words, ito, maraming mga hooks. Di ba? Makikita mo, merong maliit, merong malaking hooks. Amen. Kung gaano kalaki yung sinasabi mo. Amen. Kung medyo maliit na blessing, maliit din na blessing may tatanggap mo. Pero kapag nagsasabi ka ng malaking blessing, ano yung makukuha mo? Malaking blessing din. Nagsabi tayo, magkakaroon tayo ng malaking pera makatulong sa ministry.
talagang ibibigay ni Lord. Amen. Talagang makakaroon si pastor ng Montero. At talagang ibibigay ni Lord yan. Diba? Lalaki yung simbahan natin. Diba? Kasi dumadami na tayong mga kapatid. Lalaki ang simbahan. Kung gaano kalaki ang hooks mo mga kapatid, ganun din ang makukuha mo. Next slide. O, ganun yung makukuha natin. Diba? Kung maliit ng hooks, makakuha ka ganyan ng kalaki? No. Diba? Kung malaking hooks, of course, malaking blessing yung makukuha natin. Kasi lagi yung sinasabi natin ay more blessing, malaking blessing. Palakpakan natin Panginoon. Sabi dito, malapit nang magtapos mga kapatid. The life that's within us is not only a creative life, but it's part of His own life. That's the reason we have the authority to speak to a devil. Binigyan tayo ng authority, di ba? Because it's God's own creative life. If you're anointed ka na mga kapatid, correctly not you. Di ba? Hindi na tayo mga kapatid. It's not you that speak it, but the Father that dwelleth in you. Yun yung nagsasalita. That's why dapat ay i-change natin. Dapat palaging positive. Dapat laging blessing yung sinasabi natin. Right? So, you are not worthy ba? You are worthy. Dapat lagi mong sabihin. Okay, sabihin natin ulit. Next slide. Everyone. So, 1, 2, 3, go. You're favored. Palakpakan natin Panginoon. Tapos na po mga kapatid. I hope na bless tayo at binabalik ko na sa ating pastor. Amen. Naimbag nga bigat yun. So yung pong topic ni Brother Gerald, yung bunga. At nawa ay hindi bungang araw. Kasi kung bungang araw ang meron ka, mangangamot ka. So sabi po doon sa tinalakay niya, sa verse 15 po ng Matthew 7:15. Meron po dito pinag-iingat ang tao. Sabi niya, mangag-ingat kayo sa mga bulaang propeta na nagsisilapit sa inyo na may damit tupa. Datapwat sa loob ay mga lobong maninila. So, kasi po ang style ni Satan, beauty. O, diba? Doon sa Eden, nadaya si Eva sa ganda. Oh, maganda yung puno, maganda yung bunga. At iyan po ang technique ni Satan. Bali-bali church, di ba? Mayamay tuo. Amen. Pero si Lord hindi yun. Kasi ilan ba ang membro ni Jesus Christ? 12 ang kasama niya. So hindi po yun dami. Kundi yung bunga, anong mayroong bunga ang hinahanap ni Lord. Kasi sabi ko nga sa inyo, sa langit, kung mayaman ka, wala kang madadala. Kahit 5, wala kang madadala doon. Pati damit mo, maiwan. Lahat. Ano mang meron ka, lahat yan maiwan. Meron kang madadala doon, mamaya makikita natin. Ano ba yung madadala mo? Sabi rito, ang warning ni Lord, sabi niya, dinescribe niya, sa kanilang mga bunga ay inyong mga kakilala sila. So kaya nga dapat may discernment ka. Sino yung taong yan? Kasi, halimbawa, punta sa'yo, nakabarong Tagalog, naka-Amerikana, kung ano-ano, pagandahan ng suot, hindi naman yan. Si Jesus Christ nga, nung hinuli ng mga sundalo, nung siya ipapako na sa cross, hindi makilala ng mga sundalo. Alin ba dyan? Kasi pare-pareho ang ayos nila. Sa mga churches, makikilala mo agad kung sino ang pastor dyan. Naka-Amerikana yan. Naka-barong Tagalog yan. Pero si Jesus Christ, nung hinuhuli siya, hindi siya, alin ba dyan? Alin dyan? So,
nagbigay na si Judas ng yung halikan ko. Iyon yun. O nakita nyo? Kung hindi hinalikan ni Judas, hindi nila alam kung sino yung huhulihin. So si Jesus Christ, napakasimple lang. Amen. So hindi natin pwedeng yung pagandahan, palakihan ng simbahan, paramihan ng membro. Hindi yan ang basihan ni Lord. Ano yung bunga mo? Bunga. Okay? So sabi rito, sa kanilang mga bunga ay inyong makikilala sila. Ayan, makikilala daw sa bunga. Nakakaputi baga ng mga ubas sa mga tinikan o mga eagles sa mga dawagan? O makakapag-ani ka ba? Makakapag-harvest ka ba sa isang ubasan na puro yan tinik? Kailangan malinis. Amen. So, pati sabi niya ang eagles, sa mga dawagan, hindi makakapag-harvest dyan. So, para mo ma-harvest ang mga naitanim mo, linisin. Amen? Oh. Sabi niya, gayon din naman, ang bawat mabuting punong kahoy ay nagbubunga ng mabuti. So, kapag mabuti ang puno, ang bunga niyan, mabuti. Tayo po ay in-example ni Lord sa puno. So, ibig sabihin, sabi nga ni Brother Gerald kanina, kung ano yung nasa loob mo, yung totoong ikaw yun. Kung mabuti ang nandyan sa loob mo, puro mabuti ang lalabas dyan. Pero kung masama din itong flesh. Kung anong nandyan sa loob, dito lalabas. Kaya nga kung mabuti yung nasa loob mo, hindi yan magsisindi ng sigarilyo. Kung mabuti. Pero dahil masama yan, kaya magsisindi yan. Amen? So kaya tingnan natin, maitatago mo ba yan kay Lord? Kay pastor, maitatago mo. Pero pag uwi mo, nakikita ka ni Lord na masama pala yung nandyan sa loob mo. Amen? Sabi niya, datapwat ang masamang punong kahoy ay nagbubunga ng masama. Kaya hindi mo yan mababago. Hindi ka mababago sa sarili mong paraan. Hanggat masama yung nasa loob, lagi pong gagawa ng masama yan. Pwede ka magtago. Halimbawa, dito. Paano ka naman magsisindi ng sigarilyo dito? Palalabasin ka ni pastor. Pero pag uwi mo, sigurado yun. Sisimple ka doon sa tindahan, kapag ganyan-ganyan ka mo, pagbilan. Kasi masama yung nandyan sa loob mo. Kaya mo yung ginagawa. Kaya sabi rito, datapwat ang masamang punong kahoy ay nagbubunga ng masama. Puro po yan masama. Hindi maari na ang mabuting punong kahoy ay magbunga ng masama. Pag mabuti, kasi maging tingnan niyo sa mga magulang na matitino, nagmamana din ng matino. At higit sa lahat, yung bawat isa sa atin, kasi individual po ito, ikaw mismo, kapag mabuti kang tao, puro pa mabuti ang lalabas sa buhay mo. Ayan, dito po sa Galatian chapter 5 verse 16. Ito po ang payo ni Apostol Pablo. So para tayo ay magbunga ng tama, ito po ang kanyang payo. Sinasabi ko nga, magsilakad kayo ayon sa Espiritu. Nabanggit din ni Brother Gerald, di ba? Lumakad ayon sa Espiritu. At hindi ninyo gagawin ang mga pita ng laman. Bakit? Kasi magkalaban po yan, ang Espiritu at laman. Okay? Sapagkat ang laman ay nagnanasa ng laban sa Espiritu at ang Espiritu ay laban sa laman. Sapagkat ang mga ito ay nagkakalaban upang huwag ninyong gawin ang bagay na inyong ibigin. Ayan. So, kung
lumalakad ang tao sa espiritu, lalakas ang espiritu niya. So ano mangyari? Kumbaga, kapag ang laman mo malakas, kung ang espiritu mo malakas, yung gawa ng laman, iiwas ka. Nakuha nyo? Pero kung ang malakas sa iyo, laman, yung laman mo ang mananaig. Kaya sabi dito ni Paul, kaya hindi nyo magawa yung gusto nyo. Halimbawa, yung soul mo gustong mag-pray, pero dahil mahina ang laman, hindi mo magawa. Nakuha nyo? Pero pag malakas ang espiritu, yung laman mo, mayroong gustong gawin niya, gustong magsindi ng sigarilyo, hindi mo magagawa. Kasi malakas yung espiritu mo. Ganun lang kasimple. Kaya, tanong, bakit nagagawa ng tao ang sumuway sa Diyos? Mahina po ang laman. Hindi niya hawak ang laman niya. Pero kung malakas ang espiritu niyan, mahahawakan niya ang laman. Sunod-sunuran lang ang laman. Amen. So sabi rito, magkalaban kasi yan. Dalawa dyan sa, biro mo yun ang mahirap. Nandyan sa katawan mo, dalawang nagbabanggaan. Espiritu at laman. So alin dyan ang malakas? Ngayon, datapat kung kayo'y pinapatnubay ng espiritu, ay wala kayo sa ilalim ng utusan. Ito na. Ito na yung bunga ng laman at espiritu. Kung malakas ang laman mo, inuna dito ni Paul, pag malakas ang laman mo, sabi niya, now the works of the flesh are manifest. Ano yun? Which are these? Adultery. Hindi mo yan maiwasan. Kasi malakas yung laman mo. Then, fornication. Ano yung fornication? Ito yung mga pagsasama ng hindi kasal. Mga binata at dalaga po ito, nagsasama. Okay? Ano pa? Uncleanness. Lasciviousness. Kahalayan. Okay. Idolatry. So, magagawa mo ito. Ang idolatry po, hindi po yung rebulto lang. Yung araw ng Panginoon pinagpapalit mo sa mga bagay, labahin o ano man yan, idolatry po yan. Okay, hindi po lamang yung rebulto. Ano pa? Witchcraft, hatred. Kapag meron ka pang mga puot-puot sa buhay mo, gawain po yan ng laman. Variance, emulations, wrath, strife, seditions, heresies, envyings, murders, drunkenness, kasama ang sigarilyo dyan, rebellings, and such like, of the which I tell you before, as I have also told you in time past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God. Mahirap ka makapasok sa langit pag ang pinaiiral mo laman. Kaya nga, walk in the Spirit. So doon tayo lumakad sa Espiritu. Amen? Ngayon, tingnan naman natin yung maganda ang bunga. Ito yung, sabi ko sa inyo, hindi mo ang kayamanan mo, hindi mo yun madadala. Kahit sing-sing, hikaw, kung may hikaw ka, kahit na damit, wala kang madadala. Ano madadala mo, Pastor? Ito. Verse 20, not meat and drink, but of righteousness and peace and joy in the Holy Ghost. So dapat ito, kasama ito. Kasi ito lang po ang madadala natin doon. Ano pa? Gentleness, goodness, faith. Nabanggit din ito ni Brother Gerald kanina. Meekness, temperance. Against such there is no law. And they that are Christ have crucified the flesh with affections and lust. So yan po ang ang Kristiyanong nakatitiyak sa buhay niya, ang bunga.
Amen? So, yan po ang dapat nating taglayin. Bunga ng Espiritu. At tingnan nyo, sabi nga kanina ng mensahe, possessing the gates, tama, of the enemy. Wala pong laban sa iyo si Satanas pag taglay mo ito. Pag ako nagbibiyahe ako, Satanas, umalis ka dyan sa daan. Mawawala dyan si Satanas sa daan. Bakit? Hindi po makakapanaig si Satanas sa lingkod ng Diyos. Wala siyang karapatan sa Kristiyano. Amen. Huwag kang pabubugbog kay Satanas, siyang bugbugin mo. Gamitin mo lang ang pangalan ni Jesus, bugbog sarado yan. Amen. So may napulot po ba tayo? Anong klaseng bunga? Bungang mabuti. At saan manggagaling yon? Sa banal na Espiritu. Amen. God bless. Kape